So, ang mensahe ko po na isi-share sa inyo ngayon is, you are so special to God. O, sabi mo sa iyong katabi, special ka sa Lord. Ayan, sa iyong katabi, sabi mo, napaka-special mo pala talaga. O, yan. Kung sa asawa mo naman, di ka lang special sa akin. Special ka pala kay Lord. Amen? Ikaw pala ay katangi-tangi kay Lord. Wow, kakaiba ka pala kay Lord. Ano? So, dito, ang Bible, ang puso ni Lord ay lagi po talagang ganito. Ang kanyang mga hakbang is from strength to strength. Ayan, ang kanyang mga hakbang is from strength to strength. God's steps is from strength to strength, faith to faith, and then from glory to glory. Ang kanyang mga galaw, puso niya sa iyo, ay ikaw ay palakasin. So mula sa pagiging malakas, ay lalo ka pang lalakas. No? Mula sa pagiging malakas, ay lalo ka pang lalakas. Sabi mo sa iyong katabi, kaya pala lagi kang malakas. Ayan, kaya lagi kang malakas. Amen? Kaya lagi kang malakas. Kaya nga, by the stripes of Jesus, we are healed. Sabi ng Exodus 23, di ba? Na aalisin ko sa inyo ang mga sakit. Papalitan ko ng isang katawang malakas. Kaya si Lord ay palakas ng palakas sa buhay mo. Kapag ikaw ay magpalakas sa Kanya, lalakas ka talaga. Ikaw ay palakas ng palakas, strength to strength, and then, hindi lang po, from faith to. So, ang Diyos, hindi ka lang binigyan ng paniniwala para maniwala ka na makatanggap ng bagong lupa, bagong bahay, o bagong titulo ng bahay, bagong kotse. Ang paniniwala ay hindi po madalas doon po binigay ni Lord para lang doon na nakatuon sa bagay na makuha. Marami ng mga tao na mayroon yan, pero ang buhay, maayos ba? Hello? May gana bang kumain? Nabibili ba ng pera o maraming kayamanan ang pag-ibig sa asawa? O, di ba? Nabibili ba yan? Yung yung relasyon ba na maganda ay nabibili sa tindahan? Nabibili ba ang kagalakan? Nabibili ba ang joy? O, ang paniniwala po, ang pinanggagalingan ng lahat. Pero ang bagay po, hindi po madalas, walang mali na gamitin ang paniniwala na, Lord, naniniwala ako na magkakabahay ako. Alam niyo po ba na maraming tao, bakit hindi nila makita-kita ang kanilang hinahanap? At madalas ginagamit ang paniniwala sa kanilang paghahanap, pero sa kanilang paniniwala, wala pa rin nakita. Alam mo ang sagot? Bakit walang nakita? Kasi hinahanap mo ang hindi pinapahanap ni Lord. Ulitin ko, kaya ka walang nakita kasi hinahanap mo ang hindi pinapahanap ni Lord. Ano ang hindi pinapahanap ni Lord? Na kung saan wala man namang maling hanapin yon. Pero ano talaga ang primary na pinapahanap ni Lord kaya binigyan ka ng paniniwala? Ano ang primary? Kaya ka binigyan ng paniniwala to conquer kingdoms. Kaya ka binigyan ng paniniwala to build lives. Kaya ka binigyan ng paniniwala to build the kingdom of God on earth as it is in heaven. Ma-display ang langit sa lupa. Kaya ka binigyan ng paniniwala to conquer kingdoms, to build lives, magbuo ng buhay, maipasa ang mabuting balita. Kaya ka binigyan ng buhay ang paniniwala na grasya para ang buhay mo'y masinop, para makita mo ang iyong bukas na darating na napakagandang hinahanda niya. Ang alam natin sa paniniwala, magkabahay lang tayo, magkalupa. Ang alam natin sa paniniwala ay magkaroon tayo ng bagay. So kailangan, alam mo, kaya hindi natin makita-kita ang hinahanap natin kasi hinahanap natin ang hindi pinapahanap ni Lord. Alam nyo ang bagay, bago nilalang ang tao, nilalang na ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan ng tao.
Kaya problemang natural, malulutas sa paraang natural. Problemang spiritual, nalulutas sa paraang spiritual. Ang problema natin, bumalik tayo sa natural, na hindi naman talaga yun ang pinakakailangan natin, na sinasabi ng Matthew 6, na huwag kayong mabalisa sa bagay. Kung babalik lang kayo sa Bible, kung pare-pareho lang tayo ganun kalalim sa Bible, maintindihan niyo yung sinasabi kong Matthew 6. Di tayo dapat mamroblema sa bagay. Hindi dapat yan na maging parte ng iyong puso na maging problema mo yan. Ang dapat mong maging problema ay ma-upgrade ka na ang problema mo, Lord, paano ba kita makilala? Paano ba kita maranasan? Paano ba kita maparangalan? Paano ba kita maluwalhati? Yan dapat talaga ang ating mataas na participation, kahit binanggit ng Bible, faith to faith, not from weakness to faith. Faith to faith. Ang paniniwala. Kaya ang paniniwala, bago kanila lang, ibinigay niya na muna ang sanlibutan. Ibinigay niya muna ang lahat ng bagay. Binigay, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa, magkaroon ng puno, magkaroon. At alam niyo po ba, bago ika-6 na araw, ay naglalang siya ng tao. So nilagay niya muna ang kailangan ng tao. Kaya mga anak ng Diyos, people of God, church, hindi po nilalang si Adan muna napipisag-pisag sa ere. Hindi ka nilalang napipisag-pisag. Nilalang kang mayroong kang maapakan. Nilalang ka na nandoon na lahat ang pangangailangan. Kaya nga po, from faith to faith, and then the next one is from glory to glory. Ma-enjoy mo sa piling ni Lord ang kanyang presensya. At ano ang presensya ni Lord na from glory to glory? Pasaya ng pasaya, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paunlad ng paunlad. Yan ang from glory to. Yan yun, paunlad ng paunlad, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya. Habang pasaya ka ng pasaya at higit pa diyan, yung kanyang bunga ng Espiritu, yung fruits of righteousness na sinasabi ng Philippians 1, ay mai-enjoy mo ang fruits of righteousness. Hindi lang fruits of the Holy Spirit sa Galatians chapter 4. Hindi lang fruits of the Holy Spirit. Kaya nga, you are important to God. Kaya nga, ang paniniwala, pag ginamit natin sa bagay, ang paniniwala ay lagi nating ginagamit, magkaroon ng bagay na yon. Alam niyo po bang minamaliit mo ang paniniwala na ang katumbas niyan ay atomic bomb? Ang katumbas ng paniniwala na nilagay ng Diyos sa iyo ay atomic bomb. Limitless kung tutuusin. Wala kang limit. Ang paniniwala ay binigay sa iyo. Na walang limit. Walang pwedeng makapigil. Bakit ko sinasabi yan? Imaginein mo, itong si Moses na kung iisipin, yung tungkod niya na, kung gagamitin mo ang iyong kaisipan, gagamitin mo ang iyong analytical mind, sasabihin ba naman namumblema sila dahil sa Exodus 14, namumblema sila dahil hinahabol sila ng mga Egyptian. Nung nasukol sila sa dalawang bundok, sa kanan at kaliwa, hindi sila pwedeng tumakbo, umakyat sa bundok. Hindi sila pwedeng sa kaliwa tumakbo, umakyat sa bundok. Ang nangyayari, ang nasa harap nila ay dagat na pula. Ang nakaharap nila ay dagat. At imaginein mo, kung ikaw si Moses, di ba parang malaking katangahan na sasabihin mo, ang iyong tungkod na walang kabuhay-buhay, pero ang iisipin mo, ang iyong tungkod, yung tangkay mo na yan, yung tungkod mo na yan, itapat lang sa tubig. Kung gagamit mo yan, itatapat sa tubig, ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari? Itapat ko sa tubig itong aking saklay? Kung gagamitin ko ang utak ko, katangahan to. Totoo hindi. Pero nung ginamit niya ang kanyang tungkod,
ipinalo niya sa tubig, biglang bumuka ang dagat. Bumuka ang dagat, binigyan sila ng highway para lang makatakas sa nakakatakot at panganib na kaaway na humahabol sa kanila. Ano bang humahabol sa iyo na parang balisa ka na hindi mo maintindihan ang iyong kinalalagyan? Saan ba nakapokus ang iyong kabalisaan? Bagay lang ba? Nawawala ka sa lugar? Ligaw ka na niyan? Kaya ang buhay mo purong nakapokus sa pagkakakitaan na wala ka sa lugar? Kaya ang focus mo, magkaroon ka lang ng bagay-bagay, wala ka sa lugar? At pagtingin mo, pag wala ka ng bagay na yon na katulad ng iba na meron sila, ang tingin mo na ngayon sa sarili mo, napakaliit ko. Siya, ang kanyang cellphone ay iPhone 70. Samantalang ay sipon lang akin. Kasi tingin nila, sipunin ka. Tingin nila maliit ka kasi wala ka nung katulad nila. Sino nagsabi sa iyong maliit ka? Kasi na ikukumpara mo lagi ang sarili mo kung anong meron sila, yun yung wala ka. Kaya mayroon tayo lang, sana all. Gusto mo pala niyan? Kung ikaw ang lalakad sa kanilang footstep, kung lalakaran mo ang kanilang hakbang, kaya mo ba yung pantayan? Yun pa ang problema mo, kaya yung iyo wala ka, at gusto mo na lang yung meron yung iba, gusto mo rin yung meron ka. At kapag hindi mo nakuha yon, dismayado ka na. Nasaan yung pagiging importante mo? Nagsisimba naman ako. Ang buhay ko, ba't ganito? Nai-imagine mo ba yung tungkod na yun na meron si Moses, isang malaking kahangalan na ituon mo ang command, ang utos ng Diyos, ituon mo ang iyong tungkod doon sa dagat. Ang problema ni Moses, hindi niya problema. Kasi ano bang kinalaman yung tungkod na yon na meron siya, wala talaga. Kapos ang alam niya. Pero ang trabaho ni Moses, maniwala, 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 maniwala. Ang gawain ni Moses, maniwala. Yan din po ang gawain natin hanggang ngayon, maniwala. Hanggang ngayon, maniwala ka lang. From faith to faith, maniwala ka. Maniwala kang gwapo ka. Ay, gwapo ka talaga. Pero pag maniwala ka, ay, wala naman ako. Ay, kung maniwala ka, wala akong kwenta. Alam mo, kung maniwala ang paniniwala mo, ay lagi kang biktima. Hindi ka biktima. Ang paniniwala ng Diyos sa iyo ay bigyan kitang lakas upang lalo kang lumakas. Bibigyan kita ng paniwala para lalo kang maniwala. Bibigyan kita. Ang tanong, gaano ka ready ang kamay mong tumanggap sa gusto niyang ibigay? Kaya, you are important to God. Why? Bakit? Kasi we are created in His image. Tunay, you are created in His image. Tunay ang Diyos na naglagay sa iyo, nilalang ka, created in His image. Ang sabi niya, let us make a man in our image. Alam nyo kung gaano ka kaimportante sa Kanya, binigyan ka, sabi niya, let us make man in our image, according to the likeness, and let them rule over. Let them rule over, sabi niya, according to your image. Ang word na likeness, according to our likeness, ang tawag sa iyo ay concretely model.
Our likeness, ikaw ay concretely model. Our image, you are spirit. Yes, may katawan ka, pero and yet you are spirit. Yung likeness, yes, tao ka, pero sa Diyos gusto kanyang maging modelo. Sa Diyos gusto kanyang maging modelo. Yes, tao ka, may katawan ka, pero dala-dala mo ang kanyang likeness, dala-dala mo ang kanyang spirit, dala-dala mo, bit-bit mo yan, kaya kakaiba ka. Ang anghel ay hindi po nilalang nakawangis niya. Ang anghel ay hindi nilikhang kawangis niya. Huwag niyong laging tawagin ang inyong anak ng maliit pa ay anghel yan. Di mo alam, binababa mo ang identity ng iyong pagkatao. Ang anghel ay nilalang. Ikaw din ay nilalang. Ang pagkakaiba sa inyong pagkalalang, ang anghel ay hindi nilalang nakawangis ng Diyos. Ang anghel ay hindi nilalang naka-espiritu ng Diyos. Ang nilalang naka-espiritu ng Diyos, walang iba kundi ikaw. Kaya huwag mong gamitin na anghel ang anak mo. Huwag mong gamitin yan na anghel ang anak mo. Di mo alam, binababa mo ang status mo sa totoo mong pagiging tao. Ikaw lang. Kaya nga po si Lucifer, nainggit sa tao. Si Lucifer na nag-aklas laban sa Diyos, nainggit sa tao. Kasi bakit? Alam ni Lucifer na hindi siya nilalang nakawangis ng Diyos. Kaya nga, ang sabi niya sa Isaiah 14, gusto niyang maging katulad ng Diyos. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ni Lucifer doon? Sa kanyang analytical mind ay hindi niya kayang kailanman maging kapantay o katulad ng Diyos Ama sa langit. Hindi niya, alam niya yon. Alam niyo po ba ang tamang term kung anong gusto niyang maging? Gusto siyang maging katulad ni Adan. Ang anghel, inggit na inggit sa tao, pero ikaw gusto mong bumalik kay anghel. Sabihin mo sa iyong katabi, ano ba yung talagang pangarap mo, maging katulad ng Espiritu ng Diyos o maging katulad ni Mr. Anghel? Kaya you are a man created after His image. According to in His image. Nasa sayo ang Espiritu. Dahil nasa sayo ang Espiritu, according to our likeness, nasa sayo ang kanyang kakayanan na para maging modelo ka, para ikaw ay maging kagamit-gamit, para ikaw ay isang mabuting instrumento na nire-represent mo ang Diyos na kinikilala at pinaniniwalaan mo. Alam mo, tuwing makikita ka ng nanay mo, nakikita niya ang langit. Tuwing makikita ka ng husband mo, nakikita niya ang langit. Tuwing nakikita ka ng asawa mo, ng wife mo, nakikita niya ang langit. Kapag nakikita niya ang langit, wow, ang saya. Pero tuwing makikita naman, naku, problema na naman to. Tuwing makikita mo yung asawa, problema na naman to. Marinig mo na naman, may problema na naman to. Kung mag-aasawa ka, kung maging problema mo naman lang, samantalahin mo nang mag-enjoy kang dalaga o binata ka. Nasa Bible din yon, sa Corinthians 7. Mas manatili kang dalaga na lang. Kaysa mag-isip ka na may kasama ka, tuwing maalala mo naman, parang ayaw mo nang kasama sa higaan pa. Sus! Samantalang ikaw ang dalaga, walang nakikialam sa'yo. Pus mag-aasawa kang may lalabas na pakialamero. At tuwing gigising ka, mabubulaga ka pa. Kasi, pinilit mong mag-asawa, at sa kapilit mong mag-asawa, napunta ka sa mukhang di mo maintindihan. Mas gustuhin ko pa, magbinata na lang. Kaysa paggising ko, sa katabi ko, hindi ko maintindihan ang mukha ng kasama ko. Huwag kang bangungutin, ha? Balik tayo sa message.
Kaya binigyan ka ng Panginoon ng kakayanan to rule over, to reign, to manage. Binigyan ka ng kakayanan. Iyan po ang nilagay ng Diyos sa iyo. Kung meron kang paniniwala, mataas ang paniniwala, ikaw ay kasamang mamahala, kasama ng Panginoong Hesus, sabi ng Ephesians. Chapter 2, mamamahala kang kasama ng Panginoon sa kaitaasan. Ikaw ay mamamahalang kasama niya, mag-govern, mag-manage, mamahala. Imaginein mo, nilagay ng Diyos sa iyo yan. Kaya napaka-special mo. Ganun ka ka-special. Huwag mong mamaliitin ang nilagay ng Diyos sa buhay mo. Mayroong kapamahalaan na ilalagay sa iyo. Mayroong ibinibigay sa balikat mo na ikaw ang mamahala niyan, na ikaw ang mag-manage niyan. Kaya ang highest purpose ng Panginoon na binigay sa iyong mamahala ay binigyan ka na mamahala of His creation with men. Ikaw ay binigyan ng kakayanang mamahala lahat ng kanyang nilalang. Kasama mo, kasama mo, kasama mo, kasama mo. Biro mo, mamamahala kang kasama ng Diyos, iyo yan. Bibigyan ka ng iyong parte, iyo yan. Ikaw yan, bahala ka yan. Ibinigay sa iyo ang kakayanang mamahala, pagandahin ang nilagay sa iyo. Kaya nga sabi niya, God created man in His own image. God, and in the image of God, He created him. Male and female, He created them. The word created means qualified. The word created is absolutely qualified, selected, and authorized. Selected, alam mo yung word na created, hindi ka nilalang ng ganyan. Ang ibig sabihin ng created, pinormang ganyan. Ang alam natin, pinormang ganito. No, ang nilagay ng Diyos sa iyo, you are absolutely qualified. Ikaw tinanggap. Tinanggap ka. Ikaw ay, okay ka sa akin. Ganyan ka, okay ka sa Diyos. Selected and authorized. At dahil selected ka, qualified ka, nag-desire ang Diyos ng pamilya in the image of His Son. Nag-desire talaga siya ng pamilya. Na ang pinakamataas sa pamilya natin, ang tayo ay pinakamataas na nilalang sa pamilya natin, ay ang ating ma-display ang ugaling langit ayon sa imahe ni Kristo Jesus. Sabi doon, we are chosen and predestined to be conformed to the image of our Lord Jesus Christ. You are chosen and predestined to be conformed to the image. Yan po yung highest purpose ng Panginoon na nilagay sa iyo. Yan ang pinakamataas. Huwag kang mamproblema sa mga bagay-bagay. Yan yung ugaling langit na kaakit-akit. Yan yung gusto niyang i-display sa ating kalagitnaan. Yung langit ay kitang-kita. Yan yung langit. Kaya nga, paano ba maipadama ng Diyos ang halaga mo? Paano ba maipadama? Kasi i-display mo talaga eh. I-display mo talaga yan. Kaya kanina yung nagpatotoo, ang nanay ko namatay sa konsumisyon sa akin. Ang nanay ko namatay ng maaga sa konsumisyon sa mga anak. Di ba pwedeng palitan yan? Ang anak ko, ang nanay ko ay pinauwi ni Lord sa eksaktong edad, sa eksaktong panahon, sa eksakto lahat. Hallelujah. Lahat naman tayo uuwi. Lahat tayo uuwi sa palagiang tahanan. Huwag naman tayong umuwi na nakasimangot. Huwag naman tayong mamatay na marami kang iniwanang problema at bangungot. Huwag tayong mamatay ganyan, kundi ang sabi ng Panginoon, tayo ay ipinadama ng Diyos sa atin ang halaga natin, na may halaga ka. At paanong ipinadama ng Diyos na may halaga ka? Kasi may presyo ka. Una, may presyo ka. Ikaw, ang presyo mo ay sino? Ang Panginoong Hesus, He went an extraordinary length. Ano yung He went an extraordinary length? Ano yung presyo na yon? Siya ay napako sa krus. Siya ay napako sa krus. Sabi ng John 3:16, siya ay napako sa krus. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak.
yun yung presyo na pako sa krus. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, tayo ay tinubos ng kanyang napakahalagang banal na dugo. Tinubos ng kanyang banal na dugo. Sabi doon sa 1 Corinthians 6:20, ay binili kanya ng napakataas na halaga. Tinubos kanya ng napakataas na halaga. Ang pagkatubos sa iyo ng napakataas na halaga, hindi ginto pilak ang pinantubos sa iyo. Ang pinantubos sa iyo ay buhay. Ang ginamit na pantubos sa iyo ay buhay para mabago ang buhay mo, maligtas ang buhay mo laban sa laki ng kasalanan, laban sa penalty ng kasalanan. Ang tawag sa iyo, you had been justified by faith. Ito po yung justification by faith. Ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Ikaw ay pinatawad. Nilinis ka na para bagang hindi ka nagkasala. Yan ang meaning ng justification. Nilinis ka na parang parang walang kahapon na iyong dinaanang pangit. Kaya pag ikaw bumalik loob sa Panginoon, yung dugo na binubo niya sa krus sa Kalbaryo ay isang klase ng dugo na binura lahat ng mga penalty na yan. Binura lahat ang penalty. Binura lahat yun na para bagang sinarhan niya ang iyong kahapon. Hindi para bagang, talagang saradong-sarado ang iyong kahapon. Yung buhay niya na binubo niya doon sa cross. Yung dugo, ang meaning kasi ng dugo means life. Kasi minsan, pag mayroong pag sinabi nating dugo, ano sa tingin mo? Pag yan, nilagay sa pinto yung dugo, anong maiisip mo? Pula lahat yan. Pag nilagay ng dugo, anong sa tingin mo agad? Meron bang D-U-G-O? O ang makikita mo sa iyong isip ay ano? Pula. Pero may nakikita ka bang letra? D-U-G-O? Wala. Pero ano makikita mo sa picture mo? Pag sinabi kong dugo, ano ang picture agad? O may letra ba doon? Wala. O pag sinabi kong nilagay sa pinto mo ang dugo, anong tingin mo agad sa pinto? Puro pula. Tama mali? Kaya ang dugo, meaning niyan ay buhay. So yung buhay niya, ikaw ay binubuan ng dugo niya, binugbuan ng buhay niya, tinubos ng buhay niya, kaya dahil sa buhay niya, nagbago ang buhay mo. Hallelujah! Nagbago at magbabago talaga po yan. Gusto mo magbaguhin ng Diyos, linisin ang pananaw mo? Ay talaga naman po, yan yung justification. Yan yung pagpapatawad ng Panginoon. Nilinis ka na para bagang di ka nagkasala. Justification, just if I've never sinned. Justification na para bagang hindi ka nagkasala, ikaw ay pinatawad. Now, gusto kong tingnan nyo to yung justification. Kaya nga po, tinawag kang righteous. Tinawag ka ng Panginoon because you believe. Ang tawag sa iyo ay righteous. Ang pagkapaniwala mo ay righteous. Ikaw ay itinuring na matuwid ng Panginoon na hindi dahil gumawa ka ng matuwid, kundi ikaw ay tinuring ng matuwid ng Panginoon dahil sa dugo ni Jesus na naglinis sa iyo, kaya ang buhay mo ginawang matuwid. Ginawang matuwid. At ano ang purpose ng justification? Ang purpose ng justification nag-uumpisa. Kaya sinabing born, ikaw ay ipinanganak na muli. Pinanganak ka kasi yung una nating kapanganakan ay kapanganakan ng isang makasalanan. Unang kapanganakan ay kaya tinawag ng 1 Corinthians na tayo ay mga anak na bata.
Kaya you are babes, sa Hebrew chapter 4, you are babes in the Lord. You are babes. May mga baby po talaga. You are baby. Para pong may baby sa kaharian ng Diyos. May spiritual baby. Now, ngayon, ito ang justification. Sa spiritual baby, ikaw, halimbawa, ang apo kong si Sicaraya. Si Sicaraya, ipinanganak. Si Sicaraya ipinanganak ng nanay niya. Ang nanay nagpapakilala na itong si Sicaraya ay anak ko. Itong si Sicaraya ay bata pa lang, ay nagdeklara na ang magulang tagapagmana ko. Ang usunod kong tanong, si Hezekiah ba, ay si Sicaraya ba, alam niya ba na anak siya ng nanay niya? Ulitin ko, alam ba na si Sicaraya na anak siya ng nanay niya? Alam ba na si Sicaraya na sabi ng magulang niya o tatay niya na tagapagmana ka? Hindi. Tayong lahat, nang tayo binuhay ng Panginoon, dahil sa buhay niya, nang tayo ay pinatawad niya, dahil sa kanyang ginawa. At ngayon, dahil sa kanyang ginawa, pinatawad ka lahat ng penalty. Wala kang alam doon dahil bata ka. Yan ang justification. Kapos ang knowledge. Walang alam si Sicaraya na anak siya ng nanay niya. Kaya yan po yung una, justification. Wala siyang alam na inanak siya ng nanay niya at wala siyang alam na anak ko yan. Lahat tayo nang si Kristo'y dumating sa atin ay tayo ay pinapaging anak ng Diyos at naging anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sabi ng 1 Corinthians 13, verse 14, verse 13, 14, ang ating paniniwala ay malaanino pa lang, malabo pa lang, at malatilam ito ay shadow. Alam niyo po ba, ganyan po ang bagong pinanganak sa Diyos. Pinatawad tayo ng Panginoon, pero ang ating mga alam ngayon ay hindi pa yan ang tunay nating alam. Kasi ang nagdideklara pa lang kay Sicaraya ay anak siya ng nanay niya. Ang nagdideklara pa lang na si Sicaraya ay ang tagapagmana siya, sabi ng tatay niya. Ang Diyos nagsasabi sa iyo ngayon, tagapagmana ka dahil special ka sa akin. Ang Diyos nagsasabi sa iyo dahil anak kita, dahil anak mo, tinanggap mo si Kristo Jesus bilang anak ko. At nang tinanggap mo si Kristo Jesus, kasama kang tagapagmana niya, kasama ka ring mamamahalang kasama niya. Yan ang justification. At sabi ng Diyos, lahat ng mga penalty mo, lahat ng mga kasalanan na dapat ikaw sana ang magbayad ngayon, ay binura ko lahat yan. Kaya lahat ng nanalig kay Kristo Jesus ay pinatawad na at ang pinatawad ay pinatawad na nga. Sunod ay justification. Sunod ay sanctification. Ano ang sanctification? Itong righteousness na meron tayo. Itong ating pagiging matuwid dahil kay Kristo Jesus. Habang lumalakad tayo sa righteous life. Habang lumalakad tayo, lalaki tayo, bigla kang magkakaroon ka ng kaunawaan na unti-unti, na nalalaman mo ang gusto ng Diyos, nalalaman mo ang gusto ng nanay mo, nalalaman mo ang gusto ng tatay mo, naiintindihan mo habang ikaw ay lumalaki sa piling ng nanay at tatay mo. Habang ikaw ay lumalaki, yan yung sanctification. You are growing with this sanctification. Lumalaki ka sa pagkakilala mo. Lumalaki ka sa pagkakilala mo sa Diyos. At unti-unti mong nalalaman si Carl ang tatay mo, si Dasa ang nanay mo. Unti-unti ka rin nagsasabing, I love you ma, I love you pa. Kasi dumadating na po ang iyong pangunawa na ikaw nga ay anak ng nanay mo, anak ng tatay mo. Unti-unti nang ikaw ang nagsasabi, ma. Ang tatay mo makikipagrelasyon sa iyo. Ang tatay mo makikinig sa iyo dahil mayroon nga kayong relasyong dalawa.
At sa relasyon ng righteousness, ang kasunod ay sanctification. Unti-unting lumalago kayo, mayaman ka sa pagkakilala mo sa Diyos. Unti-unti na ikaw at ang Diyos dikit na dikit. Unti-unti si Sikaraya sa kanyang nanay ay dikit na dikit. Unti-unti na si Sikaraya nakikinig sa boses ng nanay at tatay niya. Unti-unti na ang bata nakakaintindi ng gustong kultura ng tatay niya. Unti-unti na ang bata ay lumalakad sa gusto na utos ng nanay at tatay niya. Unti-unti na ang bata ay hindi na magiging bata at isang araw ay makikita niya na pagtanda ng magulang ang anak na ang mamamahala sa bahay na pinagkatiwala ng tatay niya. Hindi nyo alam na kapag ikaw ay lumaki, lumago, ikaw ay maniniwa, kapag ikaw ay ganun kataas, bibigyan ka ng Diyos ng kapahamalaan mo. Now, saan ka na ngayon? Doon ka pa lang ba lagi sa bata ng bata? Kailangan mong lumaki. Kailangan mong maintindihan ang sanctification na unti-unti na nawawala. Romans chapter 13:14. Ang sabi doon, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. Habang nasasanctify ka ng Panginoon, habang palapit ka ng palapit sa Panginoon, habang lumalaki ka sa Panginoon, unti-unti naging intimate ka kung sino si Jesus sa'yo. Unti-unti na nagiging aware ka sa utos at mga salita ng magulang mo. At ang utos ng magulang mo, anak, pag lumabas ka patungong school, huwag kang umayon sa takbo ng mga salita ng paligid mo. Huwag kang manangan, ikaw ay bumalik sa aking utos sa iyo. Ikaw ay magbantay. Ang sabi ng Panginoon, put on, isuot mo ang Panginoong Yesus. Put on, ang Panginoong Yesus ay isuot mo. Huwag mong ayunan at huwag mong bigyan ng pagkakataon ang tawag ng iyong paligid. Huwag mong bigyan ng puwang ang kagustuhan ng sanlibutan. Huwag mong bigyan ng puwang ang takbo ng gusto ng sarili mo. Ang sanctification ay magsisimula ang lalakad sa gusto ng iyong Panginoon. Hallelujah. Hindi mo namamalayan. Doon sa justification, ikaw at ang Diyos. Hindi mo pa kilala ang Diyos. Hindi mo pa alam ang Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, anak kita. Pero nung lumaki ka na sa katuwiran ni Lord, lumalaki ka, sanctification, habang lumalakad ka sa iyong paglaki, naaayos na sisinop ang sarili mo kasi nasasabi mo na ngayon sa sarili mo, no to the devil, no sa gusto ng laman, no doon sa ayaw ko sa gusto ng laman, and yes to what God wants. Yes to what God wants, no to the what the world wants. No to the devil and yes to God. Yan ang sanctification. Hindi yung lagi kang nandoon sa church, yung kanina na nagpatotoo, sinusumpa ang sigarilyo, sinusumpa pero balik ng balik. Ilan dito laging sinasabing ayoko na niyan, pero maya-maya ginagawa din. Hanggang kailan kang maging bata? Hanggang kailan ka ang sanctification? Kaya nga, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan hanggang kailan kayo mag-aaway na mag-asawa, ang sinusunod nyo lang ay yung kanya-kanyang sarili. Make no provision for the flesh. Wala kayong common denominator. Kaya nga po sa sanctification, may common denominator. Walang iba kundi ang salita ng Diyos, Psalms 119 verse 11. Anong sabi ng Psalms 119 verse 11?
Sabi doon, ang mga salita ko, ang salita mo ay itinago ko sa aking puso. At ang salita mo ang nag-iingat sa akin upang ako'y hindi magkasala. Ang salita mo ang aking kiniingatan sa puso ko upang hindi ako magsuway sa iyo. Ang salita mo ang aking pong binigyan ng mataas na puwang sa buhay ko upang ang salita mo ay ang mag-ingat sa akin upang wag akong malayo sa mga pangarap mo. Ang salita ng Diyos. Kaya kailangan mong lumago sa salita ng Diyos. Nabansin nyo ba na lagi kong sinasabing bumalik kayo sa salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos, mabuti ang magbasa ng mga aklat. Mabuti ang magbasa ng mga aklat. Pero wala nang higit pang magbabasa ng aklat ng Panginoon. Wala nang hihigit pa sa magbabasa ng aklat ng Panginoon. Kapag binasa mo ang Biblia, binasa mo ang salita ng Diyos, iyan ay binabakapan ng Espiritu Santo, ay talaga pong lalaya ka sa lahat ng mali at kamalian sa buhay mo. Lalaya ka sapagat ang salita ng Diyos talaga mag-iingat yan sa iyo. Psalms 119 verse 11, mag-iingat yan sa iyo. Talagang ilalayo ka sa pagkakasala. Yan ang sanctification. Kaya wag po kayong mag-uupo lang dyan. Maglilingkod nakapos sa salita ng Diyos. Alam mo kung bakit si Attorney Bern napakabilis lumago? Simple lang. Binabasa talaga Bible. Alam mo kung bakit paulit-ulit yung kamalian mo? Kasi tinatangay ka ng gusto mo. Alam mo ang matinding kalaban ngayon nung ikaw ay na-born again? Una, ang diablo. Alam mo kung sinong pangalawa? Nakalaban mong matindi? Sarili mo. Huwag kang mag-iisip na diablo yung nasa tabi mo. Dahil ang malaking diablo, ikaw. Ilang beses na sinasabi mo sa sarili mo, sinusumpa ko ang kasalanan nito, pero bumabalik ka. Sino ngayon ang diablo? My people destroyed because lack of knowledge. Yan ang totoo. Nawawasak ang tao, Hosea 4:6, nawawasak ang tao dahil lack of knowledge, walang alam. Sabi ni David, ang salita mo ay tinago ko sa puso ko upang hindi ako magkasala sa iyo. Pero alam mo kung bakit ka paulit-ulit sa kasalanan? Tangan-tangan ka ng yung sinasabi mong ayaw mo pero ginagawa mo. Simple lang. Wala kang paniniwala. Alam mo, kung naniniwala ka, hindi mo nagagawin yung mali na yan. Alam mo kung bakit mali ang ginagawa mo? Kasi ang laki ng paniniwala mo, ang mali ay okay. Dahil kung hindi okay ang mali na yan, sasabihin mo talaga ayoko sa iyo. Dahil naniwala ka dyan sa kasalanan na yan, na okay yan, nag-i-enjoy ka sa kasalanan na yan, delikado ka. Dahil isip mo lang na nasa Diyos ka, pero hindi mo alam ang buhay mo wala po sa panig ni Lord. Dahil ang mga gawa mo, Titus 1:16, sinasabi mong nasa Diyos ka, pero pinabubulaanan ng mga gawa mo na wala ka sa Diyos. Kaya kung ikaw, salamat sa Diyos kasi may Kristo na namatay para sa iyo, na kapag mananalig ka sa dugo niya, kapag mananalig ka sa buhay na inialay niya, kung mananalig ka na ikaw ay tinubos dahil sa buhay niya, ngayon din, hallelujah, ikaw ay napaka-special, napaka-importante, at napakahalaga. Hallelujah, talagang malaya at pinalaya ka nga. Ganyan kaka-importante sa Diyos. Kaya you are special to God.
Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng lakas upang masunod mo ang lahat ng pinasasabi ni Lord sa atin. Last na salita. Sabi ng 1 Chronicles, chapter 16, verse 15, na ang tipan ni Lord, ang covenant ni Lord, ang tipan ni Lord, pag sinabing tipan ni Lord, ang usapan nating dalawa. Wow, ang tindi nun. Hallelujah. Are you ready? Ang kasunduan nating dalawa. Ang usapan nating dalawa na ang aking tipan is a set of words. Ibig sabihin ng set of words, ang sinasabi ko ay gagawin ko sa iyo. Balik sa part mo. Yung bang pinaniniwalaan mo ay gagawin mo rin kay Lord. Alam niyo po, kung meron pang hanggang ngayon sa buhay niyo, na alam mong special ka, pero naaabuso mo minsan, na kasi akala mo okay lang, basta masaya ka kahit mali. Ngayon din, namamanig ako sa puso mo, sabihin mo yan sa sarili mo, Lord, patawarin mo ako. Lord, kahit masaya ang kasalanan na gawin, itatakwil ko ang kasalanan na masaya na galing sa kasalanan. Kasi lilipat ako sa isang masaya na punong-puno ng kabanalan. Lilipat ako sa isang masaya na punong-puno ng kabanalan. Masaya po ang gumawa ng kasalanan. Kasi kung hindi masaya ang kasalanan, hindi yan sila babalik doon. Kasi kung ang kasalanan ay mapait, mapakla, pangit, at masakit, wala talagang pipili niyan. Pero dahil ang mali ay masaya, masarap, kaya kahit mali, niyayakap kasi masarap. Pero kung ang kasalanan ay mapait, wala talaga hong yayakap dyan. Pero bakit hindi mo sabihin, subukan ngayon, na sabihin mo, Lord, kahit masaya, masarap ang kasalanan, ay hindi ko yang ipagpapalit sa isang kabanalan na puno ng kapayapaang galing sa iyo. At sasabihin mo, Lord, patawarin mo ko, itinatakwil ko ang kasalanang kinamumuhian mo. Itinatakwil ko to, Lord. At pinapayagan kita, Lord, na ikaw nang maghari sa buhay ko. Ikaw nang maghari.